Salamat. Nakikita mo sa screen ang balita kung saan kinumpronta si Donald Trump sa G7 dahil hindi pa niya inilabas ang teksto ng kasunduan sa Iran. Dito nagsisimula ang desperasyon ng media. Ngayon, ikalabing-6 ng Hunyo, 2026 sa Evian-le-Liban sa Pransya, na-pressure si Trump ng mga reporter, mga komentarista at pati na rin ng ilang konserbatibong sektor na gustong makita ang bawat salita ng memorandum. Pero ang sagot niya ang nagbago ng laro. Nangako si Trump na babasahin ang bawat salita at sinabi niyang malinaw sa teksto na hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Kinontrol ni Trump ang takbo ng negosasyon, inilagay ang Iran sa sentro ng G7 at pinilit ang mga lider, kaalyado, kritiko at kalaban na pag-usapan ang isyong dinala niya sa mesa. Hawak ng White House ang memorando hanggang sa formal na seremonya habang sa likod ng mga eksena, sumabog ang mga leak at pressure bago ang buong presentasyon. Ano ang tinatago ng media sa pagmamadali? Bakit ang daming tao? Naging nerbiyoso kahit wala pang opisyal na teksto. Paano napasunod ni Trump ang G7 sa agenda niya? Ikukwento ko lahat ng ito. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Dumating si Trump sa G7 matapos ianunsyo ang pagkakaunawaan nila ng Iran. Ginawa ang pagpupulong sa Pransya kasamang mga lider ng pinakamalalaking ekonomiya sa kanluran. Hindi tradisyonal na agenda ang napag-usapan sa mesa. Si Trump ang naging sentro ng talakayan. Ito ay tungkol sa kasunduan, Iran, langis, at pagdududa kung kailan ilalabas ang teksto. Tinangkang gawing krisis ng media ang paghihintay pero sinabi ni Trump na walang issue sa pagpapakita ng dokumento. Gusto niya lang ng formal na pagkakataon bago ilabas ang teksto. Ang balitang ipinakita sa screen ay nagsasabing tinanong si Trump ng direkta tungkol sa dahilan kung bakit hindi pa niya inilalatala ang mga detalye. Sumagot siya na gagawin niya yon pero gusto niya muna ng opisyal na pagkakataon. Pagkatapos ay sinabi niya na maaari siyang magdaos ng isang press conference at basahin ang memorandum salita sa salita para matiyak na tama ang pag-uulat ng media tungkol sa nilalaman nito. Mahalaga ang pangungusap na ito dahil pinabubulaanan nito ang kwento ng pagtakas. Hindi mga akong babasahin ang gustong magtago ng kasunduan ng buong dokumento sa harap ng kamera. Ang naipit na tao ay hindi tumatawag ng media para sa buong pagbasa. Kabaligtaran ang ginawa ni Trump. Hinintay niya ang tamang sandali at hinamon ng media na sundan bawat linya. Pinakamalakas na bahagi ng sagot ay nang sinabi ni Trump na malinaw sa dokumento na hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Sinabi pa niya na ito ay kumakatawan sa 70.7% ng gusto niya dahil ang pangunahing layunin ay pigilan ng Tehran na bumili, gumawa o magkaroon ng sandatang nuklear. Ito ang tinatago ng media. Hindi lang ito debate tungkol sa litrato, seremonya o mga nangyayari sa likod ng eksena. Ang debate ay tungkol sa pagtatangkang pilitin ni Trump ang Iran na magbigay ng pampublikong pangako sa isang issue na dekada na naglalagay sa gitnang silangan sa estado ng alerto. Nagbigay na rin ng senyales ang gobyerno ng Amerika na maaring dalhin ang kasunduan sa Kongreso. Sinabi ni Trump sa mga reporter na gusto niya ang ideya ng pagpapadala ng teksto sa pagsusuri ng mga mambabatas na naglalagay ng presyon sa lahat. Diyan humihina ang lakas ng kwento ng media. Dahil ang paghingi ng linaw ay bumabalik laban sa mga gustong gawing iskandalo ang proseso. Si J.D. Vance ang naging sentro ng operasyong ito. Ayon sa kanya, may mga diplomatikong protocol at proseso na kasama ang Pakistan at Qatar. Batay sa linyang yon, ilalabas ang teksto sa oras ng formal na seremonya. Hindi ito maliit na detalye. Ang negosasyon ay hindi basta-basta lumitaw. Dumaan ito sa mga tagapamagitan, teknikal na usapan at regional na presyon. Ang formal na pagpirma ay nakatakda sana noong Biyernes, 11 ng Hulyo. Sa Geneva, sa presensya ni Vance at ng pangunahing negosyador ng Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Ginawang misteryo ito ng media, samantalang lumitaw si Vance bilang bahagi ng diplomatikong ritual. Sinubukan ng mga leader ng Europa na makisali sa laro sa pamamagitan ng panukalang misyon ng hukbong dagat para muling buksan at protektahan ang paglalayag. Tinalakay ng Pransya at Reino Unido ang posibleng partisipasyon sa seguridad sa kipot. Ngunit malinaw na sinabi ni Trump na hindi kailangan ng malaking tulong para manatiling bukas ang daanan. Nainis ang marami sa pahayag na ito dahil parang gusto ng Amerikanong presidente na siya ang mamuno sa solusyon imbes na ibigay sa mga Europeo. Mukhang siya ang namumuno. Tinutukoy niya ang problema at nakikipangnegosasyon sa mga tamang tagapamagitan.
May mga ulat na sina John Ratcliffe, Marco Rubio at Pete Hegseth ay nagtaas ng alalahanin sa mga intensyon ng Iran. Ang responsableng gobyerno ay hindi pumipirma ng kasunduan sa Iran sa basta pakikipagkamay lang. Sumusubok, naniningil, nagbeberipika at nagpapanatili ng presyon. Ayon sa inilabas na plano, magkakaroon pa ng negosasyon sa loob ng 60 araw kaya hindi blankong check ang memorandum. Ito ay simula ng mas mahigpit na paniningil. Ito ang pagbabagong ayaw aminin ng media. Hindi sinasabi ni Trump na naging mapagkakatiwala ang kaalyado ang Iran sa isang iglap. Ayon kay Trump, pinaupo niya ang Tehran sa mesa, pinilit mga kuukol sa sandatang nuklear, iniugnay ang muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz at pinanatili ang mga parusa at yaman na nakadepende sa asal ng Iran. Ang pagkakaiba ng kahinaan at estratehiya ay nandoon mismo. Kahinaan ang ibigay agad ang lahat, alisin ang presyon at humingi ng paumanhin. Iba ang linya na ipinakita ni Trump. Unang pangako, benepisyo ay ibibigay matapos ang verifikasyon at may kondisyon. May mga pagdududa pa rin, kaya kailangang ilabas ang teksto, ngunit gumagamit ng mga pakana ang media. Inilalabas ang bilang na parang ginantimpalaan ni Trump ang Iran ng walang kondisyon. Ang anumang pagpapaluwag ay dapat nakadepende sa inspeksyon, pangako at konkretong pag-uugali. Naging bahagi na rin ng tensyon ang Israel. Lumayo sa negosasyon ang gobyerno ni Benjamin Netanyahu kaya mas naiintindihan kung bakit agresibo ang mga nangyayari sa likod ng eksena. Kapag ang kasunduan ay nagbabago ng balanse sa reyon, ang mga tuton na grupo ay nakikialam, naglalabas ng impormasyon, nagpe-pressure at nagpapahiya. Kapag nababahala ang makapangyariang interes, lumalabas ang mga dosyer, pagbabanta at tangkang pabagsak sa kasunduan bago ito mapirmahan. Ipinakita ng G7 ang pagbabagong ito. Gusto sanang talakayin ng mga leader ang iba pang paksa, pero kinailangan nilang harapin ang kasunduang pinangunahan ni Trump. Ako si Musong Alves Global. Layunin kung panatilihin kang laging impormado sa katotohanan araw-araw. Nasa description ng video ang mga link ng balita. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa uli, basahin ang mga komento para maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.